Hello. Kumusta? Mayong adlaw karon tanan mga kaigsunan mga kasampyak. Here we go again, buhay Amerika. Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasi kayo sa pagtindog. So mga kasampyak, kayo'y mulit-muli kong inanyayahan na magsampyak man lang itong munti kong channel. At kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. So mga kasampyak, today is Wednesday dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano bang pwede natin pag-usapan natin? Siguro light lang kasi marami namang nito nagba-vlog tool about nito, pero gusto ko lang ipaabot yung sa loobin ko sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Alam naman natin yung tinanggalan si Inday Sara ng ng escort. Tapos sabi ng PNP chief, si Marbel gagamitin daw sa kasi di ba sa Mindanao daw kasi kunti lang daw yung kulang yung mga pulis. Samantalang binalik naman yung mga pulis doon sa NCR, di ba? 75 yata yan eh. Tapos may itinilaga si Marbel na 45 police na para kay Inday Sara daw. Kung ano ka talaga, may delikadisa ka, kung ano ka, para hindi ka na mapagbintangan na spy man lang yung nilagay mo nga pulis, ba't hindi mo na lang na si Inday Sara na ang pumipili, di ba? Tapos isa pa dyan, yung kinikising yung lugar kung saan nandun yung pamilya ni Inday Sara. Parang hindi na talaga maganda tong ginagawa ng gobyerno ngayon. Nandito na tayo sa mga pananakot, diktadorya ng rehimen Marcos. So bumalik na tayo sa nakaraan kung ano ang mga pinagagawa sa tatay niya. So ngayon, hinayaan lang yan ni Marcos. So yan yung downfall sa kanya kasi kahit naman sasabihin natin na parang walang alam, parang lutang itong presidente natin, parang walang alam sa mga nangyayari. Pati nga doon sa sa bigas daw sabi niya 20 plus lang daw sa ba yun, sa kadiwa daw itong presidente. Parang walang alam talaga sa mga nangyayari on the ground. So di natin alam bakit ganyan siya. Siya ba ay niloloko ng mga subordinates niya or nagpamaang-maangan lang talaga siya? Kaya pati yung mga karapatan natin niyurakan na So tingnan niyo, kung kaya nilang ismulin ang vice presidente, paano na kaya tayong mga maliliit na tao, yung mga simpleng mamamayan lang, no? Tingnan mo, ginigipit na yung mga Duterte, mga kalyado. Hindi lang si Inday Sara yung tinanggalan, si Bongo. Tapos ngayon, nagsasalita pa sino yun? Yung spokesperson ni Leni Robredo. Sumasaw-saw na sila Siguro tatakbo din si Leni sa anong posisyon or senator. Sabi ni Barry ba yun, Gutierrez, yung abogado, sabi niya na hindi daw si Leni daw nga dati tinanggalan. Iba naman si Leni at yung mga Duterte. Yung mga Duterte maraming mga kalaban, lalo na yung mga NPA, tapos yung mga oligarchs. Kaya karapat dapat lang talaga na yung ilaw, karapat dapat lang talaga na may maraming escort si Inday Sara. Saka ginawa yung task force na yan para naman hindi lang si Inday Sara yung makabenepisyo, kundi yung kung sino man ang magiging presidente next, vice presidente next, makabenepisyo niyan, para hindi na maantala yung task force na para magbabantay ng vice presidente. Diyan na lang talaga sila, hindi na yung magpapalit-palit pa ganun. At saka pa, when it comes to safety ng vice presidente, siya mismo ang nakakaalam.
Bakit mo tanggalan tapos lagyan mo ng ano, tinanggal yung 75 tapos may itinalaga si Marbil na 45? Kung so sinabi ko na para kung may delikadisa ka para hindi ka mabintangan na nilalagyan mo ng spy, kung anong mangyayari sa Vice Presidente, ikaw yung ano, parang hinayaan na lang talaga ni Marbil. Ito si Marbil parang naghihimod ng puwet. Sino ba nag-utos sa kanya, di ba? For sure si Abalos yan. Wala, ito na talaga dahil sa nangyari na lumabas yung video about Bolboron. Ngayon ano sila, nag-retaliate sila kaya wala na talaga tong administrasyong ito. Puro na pananakot, puro panggigipit. Kasi alam naman nila na hindi na sila mananalo, hindi na sila yung taong bayan, hindi na talaga sila alam na ng taong bayan yung mga pinagagawa nila. Kung kaya't tayo mga Pilipino tayo mga mamamayan, hahayaan lang ba natin na ganito yung gagawin nila? Kung kailan tayo nagkakaroon ng mga tao na gusto at tapat na maglilingkod sa atin, hayaan lang ba natin na si Inday Sara ay mapahamak at ang mga kasamaan niya? Kaya't tayo, lalo na ngayon may ano pa nga, nandoon na yung mga FBI sa Pilipinas para daw, ang plano daw para tatangayin si former President Rodrigo Duterte. Papayag ba tayo niyan? Naku, malaking kalokohan talaga yan yung batas natin sa ating bansa umiiral, pero ba't ba ganyan? Hinahayaan ito or pinapasok ito ng administrasyon ngayon dahil sa gusto talaga nila na mananatili sa pwesto at hindi na makabalik itong mga Duterte. Kung kaya lahat na lang ng mga kasinungalingan, lahat ng mga, kasi may kasabihan tayo, pag hindi mo nakukuha yung kalaban mo sa dasalan, dito na sa paspasan. Gagawin lahat. Itong demonyo talaga itong administrasyon ngayon wala na talagang ginagawang tama. Puro na lang pamumulitika, puro na lang kasuhan yung mga kumakalaban sa kanila. Wala na tayong karapatan sa panahon ni Tatay Digong wala tayong nakikitang ganyan. Tingnan mo nga si Robredo at yung mga detractors pang iba. Tingnan mo, nagsasalita sila, may kinasuhan ba, may ano ba? Wala. Pero sa panahon ngayon, kunting timbot lang kaso, tapos bubuhayin. Pag may nakaraan kang kaso, bubuhayin. Wala na talaga panggigipit. Ano na talaga itong nawawala na talaga o nawala na talaga totally ang demokrasya sa ating bansa. Kung kaya't mga kaibigan, mga kasampiak, tayo ay talaga tayo, we have to stand for our rights. Hindi natin hayaan na ganito lang yung gagawin nila. Mas mga nangyayari ngayon, pati nga inisyo pa nga yung pagpunta ni Inday Sara palusot lang nila na daw si Inday Sara nagpapalusot din daw kasi about sa issue ng kanyang escort samantalang bumunta siya ng Germany na nagkaka-problema, may baha. Hindi naman niya trabaho yan at saka naman yung niya, yung office of the vice president niya kumilos man. Habang kumilos si Inday Sara at yung buong tropa niya, si Marcos nagpapa-preskon pa lang. Mas nauna pa sila. Tapos tingnan nyo, ipinasuong sa baha. Pa yung mga tao, magkaka-leptospirosis pa. Itong administrasyon ngayon, wala na talaga. Puro na palusot kasi puro palpak yung mga ginagawa nila Wala na talagang tama. Kung kaya't mga kasampiak, mag-ingat po tayong lahat at tayo ay magkakaisa para pagdasal natin na yung ating vice presidente at ang kanyang buong kasamahan, lahat ng mga subordinates ng mga Duterte magiging safe kasi
itong demonyo na administrasyon na ito, gagawin nila ang lahat. Gagawin nila, itumba ka man o ano, for sure, ganyan talaga yung gagawin nila. Sige mga kasampiak, maraming salamat. Tayo'y magmatiyag lang.